Okay, out muna tayo sa usapang politika at usapang West Philippine Sea mga kapatid. Ito ang katotohanan patungkol sa aklat ni Enoch. Alam niyo na yung Book of Enoch mga kapatid, di ba? Na hindi yan daw isinama sa Bible. Pero ito, may nag-request kasi rito kay Jomar Babak mga kapatid. Yan, itong channel na panonoorin natin mula kay Jomar Babak. Yan, napaki-feature naman daw ang Book of Enoch. So ito ang tatalakayin natin, no? Ang katotohanan patungkol sa aklat ni Enoch. Ikaw naniniwala ka ba dun sa Book of Enoch mga tol? So yan ang alamin natin mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito. Maraming salamat po. Kaalaman. Magandang pag-usapan din yung mga ganito no? Sa Book of Enoch, alam nyo na yun, di ba? Napakaraming ano doon. Napakaraming nakakagulat na nakasulat doon. Si Enoch ay isang tao na binanggit sa banal na kasulatan, partikular na sa aklat ng Heneses sa lumang tipan ng Biblia. Si Enoch ay isinilang kay Jared at naging ama ni Methuselah, ang taong pinakamahabang buhay sa kasaysayan ng mundo sa loob ng 969 years. At ang aklat ni Enoch ay isa sa pinakakilalang misteryosong sinaunang aklat na hindi naisama sa Biblia. Ito ay pinaniniwalaang naisulat noong taong 200 BCE at ang kadalasang ganitong klaseng aklat ay hindi alam ang tunay na may akda, kaya ito ay hindi parte na canonical scriptures. Sa katunayan, ay marami pang mga aklat ang hindi pa naisama sa Biblia na hindi canonical at hindi rin kinasiyahan ng Diyos. Ang aklat na ito ay nawala di umano at natuklasan lamang noong taong 1773 sa isang simbahan sa Ethiopian Orthodox Church. Ang aklat ay dinala sa Europa kung saan ito ay muling isinalin at naging interes sa buong mundo. Naniniwala ang maraming tao na hindi ito isinama sa Biblia dahil nagbubunyag ito ng mga misteryosong lihim, mga propesiya, mga pahayag at supernatural na may kaugnayan sa Diyos. Totoo nga ba ang lahat ng ito? Tunay bang ginawa ng Diyos na mawala ang aklat ni Enoch na napakatagal upang ang ilang lihim nito ay hindi maibunyag sa sangkatauhan? Ako alam nyo mga tol, naniniwala ako na lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng mga bagay na nakikita natin, nalalaman natin, lahat yan ay kaloob ng Panginoong Diyos, mga tol. Yung mga bagay na dapat nating malaman ay pinapayagan niyang malaman natin. At yung mga bagay na hindi natin dapat malaman pa o wala namang halaga na malaman pa natin, ay hindi na niya hinahayaang malaman pa natin o kumbaga parang hindi na talaga abot ng ating pag-iisip mga tol. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na walang babagsak na dahon sa lupa kung hindi papayagan ng Panginoong Diyos. Meaning lahat ay may sapat ay may kadahilanan, no? Lahat may kadahilanan. So yung mga nakasulat ngayon sa banal na aklat mga tol ay naniniwala ako na yan yung mga pinahintulutan talaga at pinayagan ng Panginoong Diyos na malaman nating lahat, no? Doon nagkakaroon ng iba't ibang mga aral, nagkakaroon ng iba't ibang mga pagpapaliwanag, pero nasa sa atin na 'yon. Kasi kaya nga meron tayong free will eh. Meron tayong sariling kaisipan eh para tuklasin natin kung ano yung nararapat, kung ano yung nasa tama, mga tol. So ikaw malaya ka namang paniwalaan kung naniniwala ka doon sa ibang mga aklat, doon sa halimbawa Book of Enoch, 'di ba? Kung naniniwala ka doon, wala namang problema kung gusto mo siyang paniwalaan eh. Pero ito,
Dagdag kaalaman lang din para sa ating lahat itong topic ngayon ni Jomar Babak. Ang kakaibang kalagayan ni Enoch sa Biblia, kung saan hindi siya namatay, ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon at mga kwento ukol sa kanya. Kabilang ang mga paminsan-minsan na tinatawag siyang Enoch na inakyat. Ang mga aklat sa Biblia tulad ng Hebreo chapter 11 verse 5 at Judas chapter 1 verse 14 to 15 ay nagbibigay ng ilang pagtuklas ukol kay Enoch. Si Enoch din ay isa sa 3 tao na dinalang buhay ng Diyos patungo sa langit. Ang 2 iba pa ay si Elias at Jesus, gaya ng sinasabi ng Biblia. Nang si Enoch ay 65 taong gulang, naging anak niya si Matusalem. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos pagkatapos niyang maipanganak si Matusalem sa loob ng 300 taon at nagkaroon siya ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Ang buong buhay ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch ng kasama ng Diyos at wala na siya rito sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ayon sa aklat po ng Henesis, si Enoch ay isang matuwid na tao. Siya rin ang lolo sa tuhod ni Noah at mayroon siyang napakalapit na kaugnayan sa Diyos. Pagkatapos, si Enoch ay hindi na nakaranas pa ng kamatayan sapagkat siya ay inakyat at dinala na ng Diyos sa langit. May mga nagsasabi na malabo yan kasi nakalagay din naman sa Bible na walang katawang lupa ang makakapasok sa langit. Oo naman, syempre. Hindi ba kaya ng Panginoon Diyos na palitan lahat yon, di ba? Sa isang iglap lang kaya niyang palitan yun. Sinabi pa nga ng mga propeta sa Lumang Tipan na wala nang nilikha sa lupa na tulad ni Enoch na espesyal sa mata ng Panginoon. Dahil sa espiritual na kadakilaan nito, maraming tao mula sa sinaunang panahon ay naniniwala na nag-iwan siya ng isang aklat na katulad ng Lumang Tipan at ito ay ang Book of Enoch. Ito ay naglalaman ng mga propesiya sa paghuhukom, mga pangitain sa langit at impyerno, mga anghel, mga demonyo, mga nipilim at kung bakit kinakailangan pa ng bahang gunaw noon. At dahil sa kakaibang nilalaman nito, maraming tao ang naging interesado. Pangunahin na ang Ethiopian Orthodox Church na ito ay kanilang tinanggap bilang bahagi ng kanilang kasulatan. Ang librong ito ay nahahati sa 5 dibisyon: ang Book of the Watchers, Book of Parables, Astronomical Book, Book of Dream and Visions, at Epistle of Enoch. Ang unang bahagi ay ang Book of the Watchers. Nakapaloob dito ang patungkol sa pagsilang ng mga higante na tinatawag na mga Nepilim. At kasunod nito ay ang pagbagsak ng mga anghel na kilala bilang the Grey or Watchers. Ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng malawakang kaguluhan at kasamaan sa lupa. Sinasabi rin dito ang tungkol sa pagpunta ni Enoch sa langit na nagpapakita at nagpapahayag ng mga lihim patungkol doon sa langit. Ang ikalawang dibisyon or bahagi ng aklat ay ang Book of Parables na pumapatungkol sa Mesiyas at sa huling panahon at ang darating na pag-uukom mula sa hindi matuwid. Tinatalakay din dito ang mga astronomical secret at mga pangitain at ang daan-daang mga libong anghel, at ang pinaka-intriga dito ay patungkol sa pagbagsak ng mga anghel mula sa langit at ang mga pakipag-asawa nito sa mga magagandang babae sa lupa na anak ng tao. Ang mga anghel na ito
ay ang sinasabing nagturo din sa kanilang mga asawa ng mga di tamang kaalaman, gaya ng witchcrafts, mga kulto at mga sandata upang makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Itinuro din nila sa mga tao kung paano gamitin ang mga gamot mula sa ugat ng mga halaman. Dahil sa relasyong ito, dito na ipinanganak ang mga higante o tinatawag na Nephilim na naninirahan sa mundo at mas lalo pang nagdulot ng malawakang kaguluhan at kasamaan sa lupa. At ayon sa aklat na iyon, dahil sa pagdami ng kasamaan at kawalan ng pananampalataya sa Diyos sa buong mundo, nagpadala ang Panginoon ng bahang gunaw at nilipol ang buong sangkatauhan maliban kay Noah at sa kanyang pamilya na naligtas. Ang pangatlong bahagi o dibisyon ay ang astronomical book na bumapatungkol naman sa buong kalawakan o universe sa labas ng ating mundo. Naglalarawan ng mga teorya tungkol sa langit at kalangitan. Ito ay may seksyon na nagbibigay ng detalyadong pagsasanaysay sa mga galaksi, bituin at iba't ibang bahagi ng kalangitan. Mayroon din itong bahagi na nag-uugnay ng mga aspekto ng astronomiya sa espiritual na aral at propesiya. Inilarawan din dito ang mga bituin, araw at buwan at nagbibigay ng isang uri ng kalendaryo na nakatakda sa araw o isang kalendaryong solar. Kapansin-pansin din ito at salungat sa kalendaryong lunar na tradisyonal na ginagamit ng mga Judaismo. Binanggit din dito ang 12 rings at mga portals at ang 4 na quarter ng mundo, ang 7 bundok, ang 7 ilog, ang 7 Great Island at ang mission ni Enoch. Very interesting talaga yung libro, no? Ang ika-4 na bahagi naman ay ang The Book of Dreams Vision. Dito na pumasok ang paglalarawan sa isang hula sa kasaysayan ng Israel. Pagkatapos ng bahang gunaw, Exodo, ang una at ang ikalawang templo, at hanggang sa huling panahon at ang muling pagbabalik ng Mesiyas. At ang panglima at huling bahagi ng aklat na ito ay ang The Epistle of Enoch, kung saan ay muling naglalarawan sa kasaysayan ng mundo at sa hinaharap, pati na rin ang mga turo para sa mga susunod na henerasyon. Inilalarawan din dito ang mga pangyayari sa mga matutuwid at sa mga makasalanan. Nakapaloob din dito ang paghahari ng Diyos na kasama ang mga tao. Kung mapapansin po natin, ang librong ito halos may pagkakatulad sa kasaysayan na sinasabi rin sa atin ng Biblia. Tama. Gayunpaman, bagamat may pagkakapareho ang nakasulat dito, ay hindi rin natin ito dapat paniwalaan. Maraming mga scholar sa Biblia ang mga nagsusuri kung sino talaga ang may akda nito at sinasabing hindi si Enoch ang nagsulat nito. Si Enoch ay nabuhay bago dumating ang bahang gunaw, at kung si Enoch ang nagsulat nito at malaki ang posibilidad na ang mga isinulat niya ay nawala na sa pamamagitan ng baha. Hindi rin ito kailanman binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, ang aklat ni Enoch sa Bagong Tipan. Ang tunay na may akda sa aklat ni Enoch ay hindi alam, ngunit ito ay pinaniniwalaang gawa ng mga iba't ibang may akda, pinagsama-sama lamang at pinangalanan ng The Book of Enoch upang makakuha ng atraksyon ng mga mambabasa. Ang tunay na pamagat ng aklat na ito ay libro ng kasinungalingan. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na maging bahagi ng Biblia ang aklat ni Enoch,
sapagkat ang aklat na ito ay mula sa pinaghalong paniniwala sa Diyos na may mga paganong elemento. Isang patunay na hindi nilooban o kinasiyahan ng Diyos ang aklat na ito. Saka isipin mo mga tol, no? Sino ba ang kauna-unahang nagsulat mga tol? Unang-unang nagsulat, no? Sa buong mundo, di ba? Yung Genesis kasi mga tol, isinulat yan ni Moises. Yan, first book of the Bible mga tol. Lahat yon ay isinalaysay ni Moises. Lahat-lahat yon bago tapos na yung bahanggunaw mga tol bago pa dumating si Moises dito. At lahat ng mga siya yung pinakaunang nagsulat doon mga tol eh. Ngayon yung mga panahon ni Enoch, kung titignan mo, napakatanda na, napakalayo na ng pagitan mga kapatid. Hindi pa ata na hindi pa ata natutuklasan ng tao yung mga sulat, no. Yun lang sa tingin ko, no. At kung meron man mga tol, hindi nga siya nababanggit doon sa doon sa bagong tipan ng Panginoong Jesus. Kasi yung ibang mga sulat sa Bible kasi mga sulat na ng apostol yun mga libro na ng apostol yun Pero doon sa Genesis, 'di ba, yung pinaka first book, nagsalaysay doon sa panimula, nagsalaysay doon sa buhay ni Enoch, ni Methuselah, 'di ba? Lahat-lahat noon. Si Moises na kasi yung nagsulat noon mga tol, no? So, yun nga, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto diyan, scholar sa Bible, hindi nila pinaniniwalaan na si Enoch nga talaga ang sumulat ng mga bagay na ganun. Karagdagan pa, ang aklat ni Enoch ay naglalaman ng napakaraming impormasyon na pinabulaanan naman ng Biblia. Halimbawa rito, inilarawan dito ang mga makasalanang anghel na nakipagtalik sa mga babaeng tao upang makabuo ng mga lahing higante o mga tinatawag nilang Nephilim. Ito ay hindi tama at kalapastanganan para sa Diyos. Ang konsepto ng falling angels ay isa lamang halimbawa sa aklat ni Enoch na hindi nakaayon sa Biblia. Ang aklat ni Enoch ay naglalaman ng mga bagay na maaring makapukaw ng interes sa mga makakatiang tenga na gustong makarinig ng mga bagong bagay. Ang ganoon. Saka yung mga iba-iba yung mga pangalan ng mga fallen angels dun sa Book of Enoch, mga tol. Hindi mo alam kung anong batch sila Kasi ang alam lang natin na nababanggit sa Bible na mga dating anghel, di ba? Unang-una si Satanas, di ba? May mga kampon din yung kasama mga tol, pinatapon dito. Pero doon sa Book of Enoch kasi iba't iba na yung mga pangalan ng mga doon Iba-iba na yung mga pangalan ng mga fallen angels dun Iba rin yung pangalan ng leader nila, hindi Lucifer, no? So, sino mas mataas sa kanilang dalawa, di ba? May mga ganun. Pero yung about dun sa mga higante, mga tol, nabanggit din naman talaga sa Bible yun. Merong pagkakataon habang naglalakbay sila Moises, di ba? Sino ba yung karakter? Meron siyang inutusan mag-espiya doon sa loob ng isang bayan at nakita nga nila na may mga higante doon mga tol. 'Di ba parang mga balang lang kami sa kanila, sabing gano'n mga tol. Search natin yung talatang yon. Search natin saglit. Yan dito sa dito sa mga bilang 13, yan 13 yan. Nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmana ng Kanaan. Ang lupaing ibibigay ko sa iyo. 3:15. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng Paran, sinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Ito yun mga yon. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Bago lumakad ang mga espiya, sila ay pinagbilinan ni Moises sa Negeb. Kayo'y dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain, tignan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon. Kung marami o kakaunti, tignan ninyo kung mainam o hindi ang lupa. At kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi at kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon.
Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. So, ano na natin, i-skip na natin mga kapatid. No, dito 'no, pagkaraan ng 40 araw, 'yan, ito, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron sa buong bayang Israel na natitipon noon sa parang. Sakop ng Kades, iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ng bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang mga lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Melikita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Buseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng Ilog Jordan. Tapos ito yung sa 30. Subalit pinatahimik ni Caleb, ayan, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Tapos eto sa 31, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. So dito mga tol, nabanggit din naman, no? Nabanggit din naman dito yung mga higante, no, dito sa Biblia, no. Kung meron naman kayong Bible, hanapin niyo na lang mga tol, mga bilang 13 hanggang 30, 'yan. So, bahala na kayo humusga diyan at ay binasa ko lang naman 'yan dito, no, sa Magandang Balita Biblia. 'Yan mga bilang. Eto kasama talaga 'to sa Biblia, hindi 'to hindi 'to Book of Enoch. So, may mga higante 'no, nung mga panahon na 'yan. Kasi hindi naman kinontra dito, hindi totoo yung mga higante, wala namang nakalagay na gano'n dito. Pero nanalo pa rin ang bayang Israel mga kapatid, nasakop nila yang Kanaan, 'no. So ikaw bilang isang tao 'no, ano masasabi mo ngayon dito sa videong napanood natin about sa Book of Enoch? Naniniwala ka ba sa Book of Enoch? Ako mga tol, sa Bible lang ako naniniwala 'no. Wala na ako pinapaniwalaang ibang mga aklat diyan. Yung kinasihan lang ng Panginoon Diyos ang dapat natin talagang paniwalaan kasi hindi tayo maliligaw diyan sa tamang aral natin. Nandiya diyan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, nandiya diyan ang mga salita ng Panginoon Diyos sa Bible. Huwag ka na maghanap pa ng kung ano-anong aklat na hindi naman makakatulong sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.